ka sa career, nandito rin po kami. Ang iba rin tanong, Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito kami dahil sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba rin nagtatanong, Mr. Sam, ano pa naman ang mga services niya? Ang lahat kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagpapalala. Mabilis, mabagal. Mabilis. O sino gutom na? Taas yung mga kamay. May subscribe niya. Panoorin niyo yan. No? Kasi yung YouTube channel yan, hindi katulad ng iba na mayaman. Puro pa-subscribe na pa-subscribe. Pagkatapos, lahat naman ay hindi naman totoo talaga napapanood nila. Mga frank lang. Tapos mga pagpatatawa lang. Diba niya? Yan, pagdating dyan, seryoso yan. Kaya dapat, panoorin nyo na lang. After, napagpidos, kinabukasan na labas kayo dyan. Okay? So, ako na dito dyan sa case of MDG. May mga batas tayong pag-usapan na dapat nyo malaman. Mamaya. At sana, lahat. Kasi may lahat ng speaker dumana dito. Sana, kung 100% ang excitement mo ngayon, dapat after na pagtuko, walang bawas yan. Kasi bakit? Di ba? Pinagpidos ka naman eh. Na? Pinagpidos ka naman. At dapat, sa mga marinig nyo sa akin, huwag kayong matakot. Kasi, ang sinasabi ko dito, more on realities. Kaya hindi na ako nagbubukas ng projector. Bakit? Alam ko na ang mga nilalaman ng projector na yan. Di ba? Nandoon yung mga benefits, nandoon yung salary, no? Kung ilang taong ka magtatrabaho, yung duration, contract duration, nandoon yung salary, kung magkano ang sahod dapat, sino ang employer, dapat, no? Nakalagay doon. Kung anong pinirman mo sa Pilipinas, dapat yan ang nakalagay doon, no? Tapos, kailangan may problema, alam mo na kung dapat gawin kung may problema. Kaya ako nandito. Magtatanong lang, sino ang mga first? Mga X abroad, taas yung mga X abroad. 5. Sino ang mga first timers? 6. Sino mas marami? Yung first timers o X abroad? First timers. Sir, bakit sinabi mo 5? Tapos ang kasunod 6 lang. Ay mas marami naman ang mga first timers. Kasi kahit anong gawin mo, magbilang na ako hindi, mas marami talaga ang mga first timers. Bilangin mo, yung 5 at saka 6, alin ang mas marami? Hindi yung 6, di ba? 6, 5, 6. Hindi naman talaga nagbibilang. Tinitingnan ko na kung ilang kamay na tumataas. Okay? Sino X abroad na umabot na ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Taas yung mga kamay. Meron? Taas ang kamay ha? 20 years, 15 years. Meron? 10 years. Meron? Wala. 8 years. Meron? Thank you sir. Hanggang dyan na lang ako. 8 years. Sir, kamusta? Nung magpidos ka nun, saan ka nagpidos? Hindi mo na maalala. Doon banda. Doon lang banda. Hindi mo alam ang pangalan ng pinagpidosan mo. Nakalimutan mo na. Nung magpidos ka doon, nakita mo ba ako doon? Hindi. Hindi. Tama. Hindi mo ako nakita doon. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Ngayon mo lang ako nakita na nandito ako ngayon. Okay? Tama. Kaya dito, umpisahan natin. Yung gutom, mabubusog na. No? Kaya pag uwi mo mamaya, normal lang. Pag tanungin ka ng misis mo, tanungin ka ng mister mo, mahal, kamusta ka na? Bakit kanina? Pag alis mo, parang bigat ang problema mong ginadala. Ngayon, bakit ngayon? Nakangiti ka na lang, no? Mukhang sobrang masaya ka ngayon. Ilang bisis ka tinanong. Hindi ka lang naman sumasagot. Hindi ka lang nangiti. Doon mo na magtataka ang asawa mo kung bakit ka hindi sumasagot. Dear ka, nanipasa na na. Kaya dapat, alam ito, busog ng hangin, no? Nalipasan lang ito. Kaya ako nandito. Sa mga ex-upward, magtatanong lang,
Masarap ba buhay OFW? Hindi. Sagot. Isigaw nyo, kay kukunti na kayo. Pananin nyo sa mga first timers, yung parang galit na galit ka. Isa bro. Masarap lang o hindi ang sagot. Masarap buhay OFW? Hindi. For the first time, nagsabi na masarap. Pag may problema, masarap hindi. Hindi. Pangkalahatan, hindi lahat ay nagtatagumpay. Hindi lahat ng umuwi ng Pilipinas ay masaya. Kaya, dapat paghandaan yung lahat ng pagdating sa labas sa bata. First timers, ngayon lang ako narinig na nagsabi masarap. Pero pagkakitasan, ang sagot sa akin, hindi. Bakit kaya hindi? Nung unang pag-alis mo sa'yo, may naramdaman ka ba? Nung umalis ka ng Pilipinas, nung iniwan mo na ang mahal mo sa buhay, may naramdaman ka ba doon? Anong naramdaman mo? Lungkot. Pag malungkot ka, masaya ka ba? Hindi ka malungkot eh. Diba? Pag alis mo pa lang, first timers ngayon, nagpilos kayo, unti-unti na kayo napalayo sa pamilya niyo. Din darating ang oras at araw na ikaw ay aalis na. Unti-unti ka nang lalayo sa mahal mo sa buhay. Sa iba, yung malalayo na sa probinsya, hindi na mabalik doon. Ito'y tuloy-tuloy na. Pagdating mo sa airport, may naghatid man sa'yo, naghatid ka ng isa sa mahal mo sa buhay, medyo makakaramdam ka ng lungkot. Tama siya. Nung lumipad na ang plane, o pumasok pa lang doon, sinasabi ni Mr. Go, no? Sa gate 8, hindi mo na pamasok. No? Iba-ibang mga country of destination, kanya-kanya, pasok kayo doon. Tapos, unti-unti nang nawala, yung mga mukha ang naghahatid sa inyo. Wala na. Makapag-isip ka na ito na ang katapusan. Ito ang last na araw na ang aming magkikita-kita hanggang sa unti-unti nang lumipad ang plane, sumakay ka na. No? Tapos ang iba, nakipag-agawan na ang upuan. Ako dyan sa may bintana. Ako nakaunay. Diba? Sinasabi kanina, lahat ng upuan, mayroon ng may-ari doon. Huwag ka nang makipag-agawan. Kasi iba, gusto lang mag-selfie-selfie, kukuha ng picture. Kasi si Mrs. nandun sa baba, baka makikita pa. Yun pala, habang lumilipad ang plane, talagang hindi mo na makita. Pag-alis pa lang babay ka na. Si Mrs. o isa sa mahal mo sa babay din. Pero nung nag-close na ang plane, hindi mo na talaga makikita. Gusto mo man, ang sigaw, sumigaw, hindi ka na makasigaw, masalit ka na ng plane. Diba? Lalo na mga ang flight attendant, no? Magbigay ng instruction, kailangan sumunod ka na, di ba? Tapos turn off your cellphone, di ba? Hirap na kaya, no? Tapos, nung pumasok na ang plane, doon sa ulap, wala na talaga. Kahit anong silip mo, puro na lang. Ano makikita mo sa baba? Ulap. No? Kasi nasa taas ng ulap. No? Gusto mo magbabay sa'yo, ikaw ganun din. Hindi mo na magawa. Hanggang sa dumating ang punto na nasa labas ka na sa aking bansa, karating ka na,